Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Lang po tayo ni kapatid na Eli. Hello po. Ako po si Ernie Paduan po, local po ng Angeles City, Pampanga po. Nabautismo po ako September 5, 2014. Ito po yung aking katanungan, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makapagtanong po sa inyo. About po sa 1,000 taon. About po sa 1,000 taon, ikukulong na po si Satanas kasama po ng mga demonyo niya sa 1,000 taon. Kasama po ba na makukulong yung sa isang normal na tao na may demonyo sa kanyang katawan? Kung kasama naman po yun na sa isang normal na tao na kasama po sa makukulong po, magiging mabait na po ba siya nun? Yun lang po, salamat po sa Diyos. Is Luz... Hello. Hello. Opo, Brother Hello. Eli. Hello. Hello. Hello, Sis po. Luz. Opo, Brother Eli. Brother Eli. Pakiulit mo, hindi ko naintindihan eh. Oo nga kapatid, lalo na yung huli, magiging ano ka mo? Hindi masyado maintindihan. Pakiulit mo po Ito kapatid. po, about po sa 1,000 taon, ikukulong na po si Satanas po nun, di ba po? Kasama po ng mga demonyo niya. Kung sakaling pong nakulong po yun, sa isang normal po na tao, meron po siyang demonyo sa kanyang katawan. Kasama po ba na makukulong po yun? Yun lang po, salamat po sa Diyos. Ito makukulong. Yung ano na po, yung pagdating na po ng 1,000 taon po, yung kukulong po si Satanas po nun, di ba po? O kung sakali nakulong na po Si siya, Satanas, kukulong kasama yung mga anghel niya, yung mga demonyo, di ba? O alin yung kasamang makukulong? yung mga sa isang normal po na tao po, di ba po may demonyo po sa kanyang katawan? Kasama po ba na makukulong po yun? Yung tao? Yung normal po na tao po na may demonyo po sa kanyang katawan? Oo nga, yung tao may demonyo sa katawan, sabi mo. Kasama bang makukulong yung demonyo o yung tao? Ang tinatanong mo. Yung pong demonyo po sa kanyang katawan po. Ikaw na nga may sabi, kukulong nga yung mga demonyo eh. Kasama po yun. Hindi tayo nagkakaintindihan. Opo. Ibig sabihin po kung sakali pong kasama po yun, magiging mabait na po ba yung isang normal na tao po nun? Ang tao may kasama ang kanyang sarili. Hindi lahat ng kasamaan ng tao dulot ni Satanas. Kasi kung lahat ng kasamaan ng tao dulot ni Satanas at si Satanas lahat ang may gawa, lalabas, hindi dapat managot ang tao sa Diyos. Dapat ang managot lang si Satanas. Ang bawat isang nananagot ay merong kanya-kanyang responsibilidad. May kasama ang sarili ang tao.
gaya nung sinasabi dun sa Apokalipsis, sa 20, versikulo 1, umpisahan natin. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa. Ayun, salita ron, upang huwag nang magdaya sa mga bansa. Pag nakulong siya, pwede ba namang hindi kasama yung kanyang mga kasamang mandaraya? Dapat kasama rin yun. Ikukulong. Pero ang punto mo, kung kasamang ikukulong, aalis na dun sa tao yung demonyo, no? Yun ang punto mo, no? Opo. Ganon, babait na yung tao. Opo, yun po, Yun kapatid. ang tanong mo, no? Opo, kapatid. Alam mo, gaya nga ang sagot ko sa'yo, ang tao may sariling kasamaan. 1:14-15 ng Santiago. Basahin natin. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Tao may kanyang sariling masamang pita na nakatutukso sa kanya even without Satan. At nahihila siya ng sariling pita at nahihikayat. Kung magkagayon, ang kahalayan kung maipaglihi nanganganak ng kasalanan. Ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Ibig sabihin, by himself, kung paano yung mga anghel, by themselves, they turned out to be evil, ang tao rin pwedeng magkaganon dahil lahat naman tayo mayroong tinatawag na paralaje. Lahat ng may buhay, may paralaje, may mutation, may pag-iiba. Yung sinasabi sa Biblia na 1:17 ng Santiago, ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas. Bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na sa kanya'y walang paralaje o transmutation. Yung kahulugan ng paralaje, transmutation o pagbabago, kahit anino ng pag-iiba. Ang ama lang ang walang paralaje o pagbabago. Pero lahat ng umiiral, mayroon, may mga pagbabagong nagaganap. Pero ang pagbabago mula sa mabuti papunta sa masama. 7:29 ng Ecclesiastes. Basahin natin. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayun, ginawa ng Diyos ang tao matwid. Pero nagbago ang tao. Mula sa pagiging matwid, humanap ng katha. Meron naman pagbabago, mula sa pagiging masama, nagiging mabuti. Kaya, ang bawat bagay na may buhay, bukod sa Ama, sabi sa Biblia, ang Ama, sa Kanya, walang pagbabago. Kahit anong mangyari, kahit kailan, kahit anong panahon, He will always be the same. From everlasting to everlasting, thou art God. Sabi ni Moises sa 9:92 ng awit. Tapos, sa Kanya, walang anino ng pag-iiba. Si Kristo rin nagbago nagkatawan tao, no? Kaya, ang Diyos Ama lang ang sinasabi sa Biblia na hindi nagbabago. Walang anino ng pag-iiba't iba. Kaya, ang tao may possibility magbago mula sa pagiging mabuti, ang anghel ganun din. 28:14-15:17 ng Ezekiel. Basahin natin. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip, at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad, mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. 17.
Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Kita nyo? Yan, anghel ng kerubin yan, ano? Nagbago pa eh. Mula sa pagiging sakdal, pumunta sa pagiging masama. Siya na nga yung naging satanas. Ganon din ang tao. Ang tao, bawat isa, ay natutukso. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon, ang kahalayan, yung kahalayang nasa tao, kung maipaglihi, nanganganak ng kamatayan. At ang kasalanan, pag malaki na, namumunga ng kamatayan. Kaya, ang tao, kahit wala na yung demonyo, meron pa rin kasama ang mangyayari. Sa nalolooban ng 1,000 taon, merong mga pagbabakang gagawin ng mga naligtas. Paghahari sila kasama ni Kristo, doon sa loob ng paghahari sa 1,000 taon, ay kanilang lilipulin ang lahat ng kapamahalaan, 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. O, yung kailangan siya'y maghari, hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang kaaway sa ilalim ng kanyang talampakan. Ibig sabihin doon sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo, may mga kaaway pa rin siya. Pero wala si Satanas noon. Nakakulong. Pati yung kanyang mga anghel, kukulong yon. 12:9 ng Apokalipsis. Atid. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayan. Inihagis na si Satanas at ang kanyang mga anghel inihagis na kasama niya. Di magkakasama silang inihagis, Napansin mo, Sis Luz? Opo, Brother Eli. Basahin mo ngayon yung G's. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo." Sapagkat Kung mag-iisip ka, ngayoy dumating, nung maihagis na si Satanas at saka yung kanyang mga anghel, ngayoy dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Kailan niya ngayon? noon po na naihagis na doon po sa magwa 1,000 years, Brad Eli. Ha? Doon yan sa umpisa ng 1,000 years. Opo. Di ba inihagis na? Opo. Kasama ang kanyang mga anghel? Opo. Pagkatapos ng gera sa langit, inihagis si Satanas kasama ang kanyang anghel. Pagkahagis, sabi nung mga umaawit sa langit, ngayon dumating ang kaligtasan. Yung ngayon, pagkahagis yon. At ang kaharian ng ating Diyos, ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. O, di yun na yung kaharian ni Kristo, 1,000 taon yun Sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa mga kapatid na sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patotoo. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. At kaya, mga galak kayo, kayong mga tagalangit o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit
sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Pagkahagis dun sa Diablo, dun tayo naliligaw madalas sa mga hindi natin naiintindihang mga konsekwensya ng pangyayari. Akala natin yung pagkahagis na yan, magaganap yan sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon. Magaganap yan doon sa kukulong na si Satanas at saka yung kanyang mga anghel, sis Luz. Opo, Brad Eli. At pagkababa nila sa lupa, pagkahagis na sa kanila, kukulong na, nagwawala siya dahil alam niya, konting panahon na lang meron siya. Bakit konting panahon? Kasi 1,000 taon siyang ikukulong, wala naman siyang magagawa, nakakulong siya. Pag pinawalan siya, konting panahon na lang ang natitira. Doon tayo naliligaw kung minsan. Akala natin, yung kaunting panahon na lang meron siya, nung panahong ihagis siya. Hindi. Alam niya lang na meron na lang siyang konting panahon kasi yung 1,000 taong lilipas, wala siyang magagawa, magwawala lang siya sa kulungan. Nakasakay ka, Brad Danny? Opo, kapatid na Eli. Ganun pala yun. Ikaw, sis Luz, ikaw. Opo, awa ng Diyos. Naiintindihan ko po, Brad Eli, awa ng Diyos na yun, na itong sinasabi nyo na to, ang akala natin, ito ay magaganap na bababa yung Diablo, bababa sa lupa, na may malaking galit, kasi alam niya na konting panahon na lang mayroon siya, kaya siya galit na galit. Hindi siya bababa, ihahagis siya. Ihahagis siya, opo. Wala naman nakalagay bababa. Opo, ihahagis po siya. Tapos sabi, Ihahagis kesa sa bababa. opo, ang intindi ko po, Brad Eli, yung sinasabi ninyo, di ito, bago mag-umpisa ang 1,000 years, ikukulong si Satanas saka lahat ng mga anghel niya. Tapos ngayon, ayun na, maghahari na si Kristo loob ng 1,000 taon. Akala po natin, itong sitas na to, kasudlong lang din doon sa, parang mawawala yung 1,000 years, na pag inihagis siya, agad ito na, dadaya na siya, konting panahon na lang matitira sa kanya. Parang ang intindi ko po, Brad Eli, may pagitan ito na 1,000 years, yung pagkukulong sa kanya nga po. Wala. Basta pag inihagis siya, ang alam niya, kaya siya galit na galit, konting panahon na lang meron siya. Hindi ibig sabihin, ihahagis siya pagka konting panahon na lang. Opo. Hindi. Ihahagis siya bago mag-umpisa ang 1,000 years, kaya lang siya nagwawala. Alam niya kasi, mapapawalan lang siya after 1,000 years. Kaya, konting panahon na lang meron siya. Pero may 1,000 years pa. Pagkatapos nung gera sa langit ni Arkanghel Miguel, may 1,000. Yun na nga, umpisa ng 1,000 years Kaya para maintindihan mo lang na sabi ko nga, Brad Rodel, mauuna pa yung mga taga-Brazil nung nagtatanong sa exposition. Eto kasi ang konsekwensya, Makinig kayo mabuti. Dani, makinig kayo, ihahagis. Bakit ba ihahagis? Hindi ba aagawin muna yung bata na ipapanganak ng babae? Tama? Tama po. Nung agawin, dinala sa langit, nagkagera sa langit. Bumangon si Miguel Arkanghel para magtanggol sa bayan ng Diyos. Opo. Sino yung bata na dinala sa langit? Na dahilan ng pagbabangon ni Arkanghel Miguel? Sa pagkakatanda ko po sa tinuro nyo, Brad Eli, yun po yung iglesia. Wala namang ibang aagawin sa lupa kundi ang iglesia. Opo. Diba? Opo. Yung babaeng nanganak, inagaw, dinala sa langit. Nagalit yung Diablo, sumunod sa langit, nanggera ron. Tumindig si Arkanghel Miguel. Diba? Opo. Natalo sila. Kung matalo, inihagi sa lupa. Opo. Diba? Opo. Di yun ang umpisa ng 1,000 years. Hindi ba yung pag-agaw, yun din ang umpisa ng 1,000 years? Opo.
Di ba mabubuhay ang mga patay? Opo. Katapos yung buhay na mariligtas, aagawin. Sabi sa Biblia, pagkaagaw dun sa batang ipinanganak, manggegera si Satanas. Matatalo naman siya, ihahagis siya sa lupa. Yung hagis na yun, kasama na yung mga demonyo. Ikukulong siya ngayon ng 1,000 taon. Kaya siya nagagalit kasi konting panahon na lang meron siya. Hindi ang ibig sabihin, tapos na 1,000 taon doon. Kundi, mag-uumpisa pa lang ang 1,000 taon, pero konti na lang panahon siya meron. Kasi alam niya, 1,000 taon siyang nakakulong, wala siyang magagawa. Pag pinawalan siya, doon na lang yung konting panahon. Nakasakay ka, Bradani? Opo, parang ano po parang ngayong... Opo, ganun po pala ang sequence. Ibig sabihin, pag po inagaw yung mga lingkod, yung iglesia, yung kumakatawan dun sa bata, ihahagis naman yung... hahabol yung demonyo, maglalabanan niya yun kung kukubin. Dadating naman o babangon si Arkanghel Miguel, ipagtatanggol do yung inagaw. Ngayon, matatalo itong mga demonyo, pati yung kanyang mga kampon. Ihahagis sila sa lupa. Ngayon, pag sila'y inihagis na sa lupa, kasabay noon, kukulungin na silang lahat. Ang napansin ko nga po ngayon, parang nagliwanag, yung konting panahon, akala po namin, kasunod na nung paghagis, konting panahon na lang. Kaya po ang iniisip ko, yung paghagis after ng 1,000 years. Kasi kaya inihagis, konting panahon na lang siya, magwawala siya. Kaya pala po siya magwawala, makukulong siya At ang matitira na lang sa kanya, yung pagkatapos ng 1,000 years, konti na lang yon. Kaya before dumating yung konting panahon magwawala na siya. Kasi wala na siyang magagawa, kasunod nun Iintay niyang matapos yung 1,000 years. Kaya lang, saka lang siya uli makakagalaw. Konting-konting panahon na lang yon. Ganun po pala, kapatid na Eli, ang pangyayaring sunod-sunod. Kain mo si Lucion 12:1 ng Daniel. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe, na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan, na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Di ba yung sinasabing tatayo si Miguel sa ikabubuti ng anak ng iyong bayan, di ba yan yung nakaugnay sa Apokalipsis na nagkaroon ng pagbabaka sa langit? Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Ni sila nanganalo, ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, siya inihagis ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel inihagis na kasama niya. Kaya, ang punto ko kasi, yung tanong nung kapatid, pagka ikinulong na yung si Satanas, pati yung kanyang mga anghel, yung mga tao sa lupa may demonyo. No? Ikukulong din ba raw yung demonyo na yon? Alangan namang mag-iwan. Kung inalis na nga yung puno Inalis na yung puno, kinulong na. Mag-iiwan ka pa ng konti. Talabas, yung mga demonyong nakatira sa mga tao, iiwanan. Yun ang punto ng kapatid kung makukulong daw ba. Siyempre, kung kukulungin yung lahat ng mga kapangyarihan ng masama, kukulong sila lahat. Babait na raw ba yung tao? Ang sagot ko, ang tao hindi dahil masama lang, dahil may demonyo. Ang tao kahit walang demonyo sa katawan, sumasama siya sa kanyang sarili dahil ang tao dumadaan doon sa pagbabago. Kaisipan, mga prinsipyo, pananaw sa buhay, dumadaan ng tao. Paraladye ang tao. Meron tayong mutation. Iski nga yung ating dugo, nag-mutate na Sabi sa Biblia, ginawa niya sa ang lahat ng bansa sa lupa sa isang dugo.
Dun sa, hindi lang isinalin sa Tagalog yan eh. Sa 17:26, ang sabi sa English, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth. Ang tao galing sa isang dugo, one blood. Kita mo ngayon, hindi na iisa ang dugo, apat na. No? Meron ng apat na klase ng dugo. Gumagana yung transmutation. Kaya ang tao ngayon, may iba-iba ng type ng dugo. May A, may B, may AB, may O. Ibig sabihin, nagkaroon na ng transmutation ng dugo. At yun ay pinaliliwanag. Ang sabi rito, basahin mo ito, Sis Luz, Section explain why our blood group differs. Ito po. All humans and many other primates can be typed for the ABO blood group. There are 4 principal types, A, B, AB, and O. There are 2... Yan, itong basahin mo. Ito po. Infections explain why our blood groups differ. Why people have different blood groups is something of a mystery. But a new analysis suggests that different groups evolved to give populations a balanced defense against viruses and bacteria. People have either blood group A, B, AB, or O, with each type occurring at different frequencies in populations around the world. Now, Robert Seymour and his colleagues at University College London have used a mathematical model to show that this diversity is caused by selection pressures imposed on human populations by viral and bacterial infections. Their model reveals that if viral infections dominate a population, blood type O will be most common. Whereas, if bacterial infections are more common, then A and B blood types will be more frequent. These results closely resemble the balance of blood types seen in today's populations, Seymour says. Nagkaroon ng mutation ang dugo ng tao, nagkaroon na ng transformation. Kasi dun sa environment, ang deciding factor kung ano ang dominant na infections na nangyayari sa isang lugar, kung yun ay viral o kaya ay bacterial. Pag bacterial, ang nagiging common na blood type ay A and B, more frequent. Pagka ang viral infections naman, ang nagdo-dominate sa isang population, blood type O naman ang nangyayari. Kaya ito nagpapakita ang tao bilang nabubuhay na being, nagkakaroon ng mutation. Ganon din ang anghel. Ang mga anghel, nagkaroon ng pagbabago sila after billions of years. You can imagine, ang mundo ay 4.7 billion years ayon sa siyensya. Kahit na hindi tayo naniniwala ng buo sa siyensya, naniniwala tayo billions of years na ang mundo. Pakikita mo, dun sa billions of years na nagdaan, nagkaroon na ang mga anghel ng mutation. Dun sa Judas, basahin natin yung Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi Ano ba yan? Oy, Putol-putol daw. Ulitin natin po. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Mga anghel, hindi sila na malagi. Pero, para bang isang palaisipan kung mag-iisip ka, Sis Luz, they have lived for billions of years. Opo. Kasi, kaya billions of years, kung ginagawa ng Diyos ang mundo, nagkakantahan yung mga anghel.
Diba? Opo. Bago magkatao sa mundo, billions of years ang nagdaan. Wala pa namang 10,000 taon ng tao sa mundo Kung kukwentahin mo, yung ulat ng Biblia mula kay Adan hanggang sa ating panahon. Kaya nagkaroon tuloy ako ng duda doon sa sinasabi nila na ang tao raw nasa mundo na 35,000 years o 45,000 years ago. Kahit anong kwentang gawin ko sa Biblia, hindi sumasang-ayon Kasi mula kay Adan hanggang sa ating panahon, more or less, mga 7,000 to 8,000 years ang time span. Kung ang mundo, billions of years, ibig sabihin, ang mga anghel nag-e-exist na billions of years. Kaya kung merong mga anghel na all those billions of years tapat sila sa Diyos, pero merong mga anghel na iniwan nila yung kanilang pamunuan. Nakasunod ka sa akin, kapatid na Dani? Opo, kapatid na Eli. Pinaano ko Iniwan nila ang kanilang sariling tahanan at nagrebelde sila laban sa Diyos. Proving na ang tao, ang anghel, pwedeng magbago. Mula sa magiging mabuti, pwedeng sumama. Pero naman pagbabago mula sa masama, pwedeng bumuti. Ngayon, ang punto nung kapatid, kung ang anghel daw, kung ang mga demonyo raw ba, kukulong na, bubuti na yung tao. Hindi Kasi sa 1,000 taon, meron pa rin hindi magsisisi Yung sinasabi dun sa Apokalipsis, na hindi sila nagsisi sa pakikiapid, sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, na ginawa nila 9:20 ng Apokalipsis. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man. At sila... Meron pa rin mga tao na sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyusan, hindi nagsisisi, sumasamba sa demonyo. Kasi yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagsamba sa demonyo yun Sabi ni Pablo sa Korinto, ang mga bagay na iniaalay ng mga hintil sa mga Diyos-Diyusan, hindi nila inihahain sa Diyos, kundi sa mga demonyo. Diba? Basahin mo yung 10:20, Sis Luz. Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Ipangangaral ang ebanghelyo sa 1,000 taon. No? Pagkatapos maipangaral sa buong sanlibutan, darating yung wakas ng 1,000 taon. Yun ang sinasabi sa Mateo. Kaya sa loob ng 1,000 taon na yon, may pagbabaka ron may paghatol, mayroong pangangaral, diba? May mga kaaway na papasukuin. Kaya kahit wala na yung mga demonyo, bawa, ikinulong na lahat ng demonyo, yung kasama ang naiwan ng demonyo sa mundo, ang possibility nun, magpapatuloy yun. Nakakaintindi ka sa sinasabi ko, kapatid na Erne? Opo, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na makapagtanong po sa inyo. Yun lang po, salamat po sa Diyos. Naintindihan mo yung sagot ko? Opo, may kanya-kanya po palang... Kasi yung sagot ko, hindi ko tinatapos kasi may nakabitin Meron kasing tekstong para roon. Merong mga bagay na hindi pwedeng i-detalye, no? Kasi magkakaroon ng contradiction kung hindi natin maliliwanag na buo. Halimbawa, yung sinasabi ko nga na, kasi it has long been, pag-iisip, panahon pa ng kapatid na Perez, sabi ko, ikukulong si Satanas. Asan yung mga anghel, mga demonyo, asan?
No? Kaya ikukulong upang wag nang magdaya. Diba, sabi? Diba yun ang sabi, Sis Luz? Opo. Opo. 23. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa... Ngayon, kung si Satanas lang ang ikukulong, yung mga demonyo, hindi ba mandaraya rin yun? Yun nga po. Kaya nga kinulong yung leader para wag nang magdaya, pinabayaan mo naman yung mga alipores. Paano yun? May Di magdadaya. ba ganon, ano? Opo. That is something to be solved. Opo, Brother Eli. Ang chairman, natatauhan ka na. Opo. Sa lalim po nung sinasabi niyo po sa amin, at least kahit pa paano, kapatid na Eli, nakakakuha kami nung senaryo po at yung history in the past ng mga anghel na existing, ano na po sila, umiiral na po, bilyong taon na. At como ang mga anghel, nila lang naman sila na matuwid. Pero yung possibility na mula sa pagiging matuwid ay sumama, nandun po yun. At vice versa. Alam mo, yun ang isang isinagot ko dun sa nagtanong sa Sao Paulo. Bakit daw ang mga demonyo nung magkasala, ba't hindi agad pinagpapapatay? Sabi ko, alam mo kapatid, bilyon taong naglilingkod yun eh. Oh. Kung halimbawa, ginawa ng Diyos, yung bilyon taon naglilingkod, nagkasala ngayon, papatayin niya agad. Ikaw, 5 taong ka pa nang naglilingkod, nagkasala ka, patay kang bata ka. Wala nang maliligtas na tao. Di ba? Opo, kapatid na Eli. Ang Diyos kasi hustisya. Kaya hindi niya agad pinapatay, binibigyan niya ng pagkakataon ang tao na magsisi. Na hindi niya pwedeng ibigay sa mga demonyo. Tama? Huwag mo siyang pangunahan kung kailan niya gustong lipulin yung mga demonyo. Di ba, Sis Luz? Opo, Brother Eli. Totoo po. Minsan marunong pa tayo sa honor. Dapat, iintindihin mo bakit God is a God of justice. Justice to angels should be justice to man and to every living creature. Amen. Kung halimbawa, nagkasala yung demonyo, dinestroy agad. I-apply din sa'yo yun. Pag nagkasala ka, destroyed ka agad. Wala nang pagsisisi. Tama po. Wala nang panahon. Wala nang chance ang tao para maligtas. Para wag namang ganon, hindi dapat selective justice. Kung ikaw binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na umiral pa kahit masama na yung tao, may mga tao hindi naman talaga bubuti na, pero buhay pa rin. Iba? Lalo pa nga sasama ng sasama Pero buhay sila. Ba't naman gusto mo yung demonyo pagka nagkasala yung anghel destroy na agad? Kung i-apply sa atin ngayon yun, de todas na tayo. Sabi dun sa awit, kung ikaw, Panginoon, ay magbibilang ng mga kasalanan, sinong makakatayo? 133. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Sa Portuguese, bibilangin yan Lagay mo. Hindi yan. Ang nabasa ko binibilang sa Portuguese. Ayon sa nova tradução da linguagem de hoje, se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Sa Kastila, meron bang kwenta? Sa Kastila, meron. Si tú, Señor, si tú tuvieres en cuenta las iniquidades
quien o Señor podría permanecer. No? Kaya walang maliligtas na tao pagka kukwentahin lang ng Diyos yung kasalanan natin eh. Eh kung maawain siya, ang kinukwenta niya yung ating mga luha. Yung mga luha ng pagsisisi, mga luha ng 56 ng awit. Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Sa aklat nga eh. Pati luha ng pagsisisi ng mga lingkod ng Diyos eh. Kaya nga hindi siya nagkukwenta ng kasalanan. Kinukwenta niya yung luha. Eh kung halimbawa, marunong ka pa sa Diyos, ba't hindi pa ikaw pinatay na si Satanas agad? Eh teka muna. Eh papatayin na rin tayo. Dapat paghatol niya, dapat hatol na lahat. Fair. Kaya pagdating ng paghukom, pati yung mga demonyo hatulan eh. Diba? Opo. Kaya lang kung saan-saan tayo napupunta eh. Dumadaming masyado. Yun nga po. Mahirap yung ganon na hindi mo maituloy kung meron kang gustong sabihin, hindi maituloy. Kasi kanina meron pa akong naaalala doon sa pagkaagaw doon sa bata. Di ba magagalit yung Diablo, manggegera, di ba? Opo. Natalo siya. Ano? Opo. Nag-ulol siya sa galit. Opo. Umalis upang bumaka sa nalabi sa binhi ng babae. Opo. 12. Basahin mo. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga maipatotoo ni Jesus. Nagalit siya, no? Umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos na may mga patotoo ni Jesus. Yung mga nalabi sa binhi na yan, Islus, iba na namang usapan yan eh. No? Opo. Yun nga po, Brad Eli. Para bang ang aking kalagayan, parang meron tag of war sa isip ko, ang makakasaksi si kapatid na Army, no? Kasi sa panahon ni kapatid na Perez, meron kaming paniniwala na natanggap na may tag of war eh. Minsan, kailangan kong baguhin yung paniniwala namin. Doon nga kami, ikonekta mo nga si kapatid na Army, no? Kasi ganito, Sis Luce, no? Kaya ako nasasabi yun. Ang sabi kasi, manatili ka sa bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Sa panahon ni Kapatid na Perez, ang paniwala namin dyan, mananatili tayo dun sa tinuro ni Kapatid na Perez at sa Kapatid na Perez. Di ba ganon? Opo. Bata ka na rin nun eh, Sis Luz, di ba? Opo, Brad Mga 9 years old ka na nun, di ba? Opo, Brad Eli. Ganun nga po yung paniwala. Ilang taong ka nung 1975? 1964 po ako pinanganak eh. E di, ilang taong ka nung 75? 10 years, may isip ka na nun, di ba? Opo. 11 years ka na pala nun eh. Nung umpisahan kitang turuan, ilang taong ka? Mga 7? Mga 9 po siguro nun. Buhay pa kapatid na Perez noon, di ba? Nung mamatay siya, 1975, 11 years ka. Meron ka na ring ideya noon sa mga turo dahil tumasamba ka sa kabataan, di ba? Opo, sa KNC po kami. Alala ko yung kabataan. Inaatasan ko
ang music ministry, gumawa kayo ng awit sa kabataan. Hindi mo, papaawitin mo yung kawan ng kordero. Ang aawitin salamat sa Diyos, tinawag mo kami. Paano tinawag? Kawan ng kordero, tinawag na. Tinawag nyo pa sarili nyo music ministry. Hindi nyo ginagawa yung inyong trabaho. Dapat ang music ministry, may music kayo para sa bata. May music kayo para sa dalaga, sa binata. May music kayo para sa matatandang hukluban. Diba? Kagaya ng ideya, no? Kapatid na Dani, hindi nyo ba yan mahaharap? Napakarami na naming hinaharap ni kapatid na Daniel eh. Mag-isip ka lang ng pambayad, matuturete na ang isip mo eh. Isipin mo, papaawitin yung KNC, ang aawitin eh. Ni Balay, kung kagaya nung ginawa ko nung araw na awit doon sa Voltes 5, na, sana ngayon kami ay malaki na upang makatulong sa iglesia. Kami mag-aaral ng katwiran ni Kristo at kami ay huhuli ng mga tao. Bata kasi yung mga iginawa ko eh. Bagay sa kanila dahil sana ngayon kami ay malaki na. Di maliliit nga sila. Pakakantahin mo yung bata ang kakantahin kami ay mga tinawag mo, nag-aalay ng pasalamat mula rito hanggang langit. Ganon. Parang pati yung melody, dapat ang melody ng bata, yung madaling matandaan ng bata, melody na hindi ko nga maintindihan kung anong genre ang kanta niyong ginagawa Wala yata sa genre. Walang recall. Yun. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yan, buwagin nyo na yung music ministry nyo. Pamahalaan nyo, kapatid na Dani, kapatid na Roland, yung mga music ministry na yan. Kung talaga music ministry kayo, mag-ministry kayo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo, ang maaral sa kanyang pag-aral, ang namimigay, magbigay ng magandang loob. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagpupuno, magsikap, ang nahahabag, magsaya. Kanya-kanya kung kami naman lahat, bagay nga, kung pwede pa okay lang. Pero kung minsan hindi naman ako marunong gumawa ng kanta, wala akong naintindihan sa letra, sa music, sa nota. At saka kung gagawa naman kayo ng kanta, kung bawa, kasi ang mga letra parang pare-pareho lang Parang walang wisdom. Parang ganun lang, pasalamat, inyaalay, ang buhay. Ngayon at magpakailanman, hallelujah, ganun. Sa Biblia, hindi ganun ang awit Pag-aralan nyo yung mga awit sa Biblia. Di ba? Ang awit sa Biblia, ako'y uod, hindi tao, duwagi sa mga tao, hinamak ng bayan. Awit yan. Ako'y uod, hindi tao. Tapos, ang awit laging ganun na nagpapasalamat, nagagalak, etc. Magbagong mukha naman kayo. Parang ikaw, si Susano, ka magagalit. Pag umpisa mo lang pagsalta, salamat sa Diyos. Ang unang bahagi kay NC. Mga kapatid, para sa Diyos, ang pagpupuri ng mga bata ay ang pagpupuring sakdal. Kaya tinuturuan natin ang ating mga anak na umawit sa Diyos. At least, pero ka man lang konting paliwanag para sa bagong kapatid o sa bagong dating na bisita. Ako'y iyong lingkod, na anak ng iyong lingkod na babae. Aking ihahandog sa iyo ang haing pasalamat. Aawit ako. O kaya po tinuturuan na, at least gumamit kang sitas, hindi yung palagi nga. Eto naman, ang ating mga bagong bautismong kapatid, laging ganun, para kang si Brad Rodel. Laging ganun.
tinan mo ha. Parang walang variety, no? There seems no improvement at all. Para bang ang magiging karanasan mo sa pasalamat is a repetition of everything that had happened before. Parang walang variety. Tanongin niyo si Brother Del. Ang tanong sa akin, ikapo. 1,000 beses na yata tinanong ikapo. Pero walang sagot na pare-pareho. Iba-iba ang paraan. Kasi, nagiging monotonous pag ganon. Diba? Miski yung mga presentation sa pasalamat. Ito na po ang ating mga bagong bautismong kapatid. Sana man lang sinabihan. Alam niyo mga kapatid, ang isang taong nagbabalik loob na makasalanan, nagkakatuwa sa langit. Salamat, sa linggong ito, nakapagbautismo po tayo ng mahigit na 100 na kapatid sa iba't ibang mga lugar. Katuparan nung sinasabi sa Biblia na idaragdag ng Panginoon sa kanila araw-araw ang mga naliligtas. At least, meron kang mga iba-ibang ginagamit na paraan para i-introduce mo yung second number. Para mapag nag-umpisa na, alam ko na susunod. Kabisado ko na yung sinasabi ni Sis. Lagi kasing ganun makakabisado mo. Kaya kung may mga tik-tik, kabisado na rin ang tik-tik kung anong gagawin mo. Kung saan ka lalabas, kung saan ka mag-uumpisa, kung saan ka matatapos. Hindi ka ba nakakapansin nun, kapatid na Dani? Opo. Kung napapansin mo, wala ka namang malasakit na maiba. Talagang pagkukulong po namin. Ganun Piski sa pananalangin, hindi naman lahat ng panalangin, ganun na lang lagi Hindi laging pagkananalangin ka ganun. Para kang Katoliko nun. Wala ka nang inaasahang iba. Yun din. Yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Sa Biblia, basahin mo yung 4 na ebanghelyo. Magkakaiba approach. Iisa ang itinuturo. Ang ukol kay Kristo. Pero iba-iba approach. Iba-iba ang concentration ng punto de vista nila. Diba? Kaya kung magbabasa ka ng Biblia, the best in literary, nakalimutan ko yung sinabi nung isang ang Biblia, the best in literary, nakalimutan ko, meron siyang sinabing Kasi, ang approach ng Biblia, pati yung mga ebanghelista, iba-iba approach. Iba-iba, pati introduction. Mapapansin mo, hindi monotonous na babasahin ng tao. Ganon din yung awit, yung mga awit sa Biblia kung papag-aralan mo. Purihin niyo ang Panginoon mula sa langit. Ay yung mga ulap, ang niebe, purihin niyo ang pangalan ng Panginoon sapagkat siyang mag-isa'y nabunyi, sabi. Tapos, purihin niyo ang Panginoon mula sa lupa. Purihin niyo siya. Tapos, sa kalaliman, yung concept, gumagamit ng direksyon. Purihin niyo ang mga hari, purihin niyo ang mga anghel, purihin niyo lahat, mga ibon, mga apoy, granizo. Kaya mo, ang lawak nung approach, nung awit na pagpapuri sa Diyos. Sa atin, parang nakakumpay na lang tayo dun sa Hallelujah, tapos salamat, inaalay ang pasalamat, tapos miski naman yung mga, tawag doon? Yung teatro. Parang gano'n na lang lagi yung kung ako direktor, hindi ganun sana
Hindi ko naman maanuhan si kapatid na Daniel. Yung mga awit ng kapatid na Daniel, merong recall, maganda ang letra. Hindi ko naman siya maubliga na siya pa ang gumawa ng awit sa mga bata, awit sa mga binata, awit sa mga dalaga. Masyadong tatanda na kaming masyado pagka lahat yun. Kanya-kanya kasi yan eh. Kaya nga ang iglesia katawan eh, may division of labor eh. Sige, kalimutan na natin muna yan. Siguro, bahala na kayo. Kung nakikinig kayo, bahala na kayo. No? Nung panahon kasi ng kapatid na Perez, sabi ko nga sa'yo, parang may tag of war sa isip ko. Yung gusto kong ituro, meron parang hindrance. Kaya nga ako, I came into the conclusion na mali pala kami. Tawagin mo si kapatid na Paaminin ko siya, mali kami. Alam mo, ang sabi ka ni Kapatid na Perez, pagka nawala siya, manatili tayo sa aral na tinuro niya. Pag mananatili ka sa aral tinuro ni Kapatid na Perez, pwede magsigarilyo ron, pwede rin uminom ng alak doon. Lasing na nga kami, sabi pa namin, hindi kami lasing eh. Oo, kasi serbesa, di naman bawal eh. Pag nakawalo ka ng serbesa, may inom kami. Isang case na beer, nakaharap kami. Bawal maglasing sa amin eh. Bawal maglasing. Sasabihin mo lang, hindi ka lasing, pero lasing ka na. Nakakawalo na kami, tigwawalo eh. Pagka yun ang pananatili, sige nga, nananatili ka pa ba kay kapatid na Perez, kapatid na Arnie? Hello po. Brother Eli, salamat po sa Diyos at nagkaroon ako ng pagkakataong maugnay sa katotohanan ng inyong pinangungunahan. Nung una po, gano'n ang talagang paniniwala ako. Talagang dapat manatili tayo sa mga itinuro ni kapatid na Perez bilang siya kinikilala nating sugo. Pero ngayon, hindi na. Malayo na po kasi pagka si kapatid na Perez, yung itinuro niya, ay siya nating pinanatilihan, ang mangyayari po sa atin, Brother Eli, ang mangyayari po sa akin, maninigarilyo pa rin ako. Ako po iinom pa rin ng beer, ganyan. At ang magiging katwiran ko lang ay huwag lang ako maglalasing, ganon. Pero hindi po bawal uminom. Isa doon, bukod pa ron, pati doon sa paraan ng pag-aabuloy, kailangan ilista pa rin yung abuloy. Kung sino nag-abuloy, kung magkano inabuloy, ganon. At pati po yung ilalagay ang pangalan, ano? Kaya Opo. pag nakalagay ang pangalan, yung mayayaman, nahihiyang magbigay ng konti, lalakihan, para sikat siya. Lalabas, hindi galing sa puso. Di ba ganon, kapatid na Arnie? Opo, ganun po. Pero ako nga naintindihan ko po at sinampalatayanan ko yung inyong ipinaliwanag. Nung una po ako maugnay sa inyo, masama, no, Brother Eli? Isa sa question ko, paano kaya kami? Kung halimbawa, gagawin sa ginawa po ninyo na wala nang lista-lista ng pangalan, walang lista-lista ng abuloy, kundi ang kailangan ay mag-abuloy ang kapatid ayon sa pasya ng puso. Paano na nga tayo? Liliit ang abuloy. Samantalang nung panahon na Perez, kaya ginagawa ni kapatid na Perez na ilista yung pangalan, pati yung abuloy, para yung mayayaman ay magkaroon ng paghisikap na mag-abuloy ng malaki. Nga lang, hindi po yun ang paraan ng Diyos. At saka napakaraming bagay po, Brother Eli, ngayon, na kung totoong mananatili ako sa itinuro ni Perez, ay siguro ang pasalamat po na dapat kong panatilihan at daluhan minsan lang sa loob ng isang taon. Kaunang pasalamat lang ang pasalamat natin nun, ano? Minsan sa isang taon, pagka Pebrero, pasalamat ng kapatiran. Nasa Biblia, kayo'y maging mapagpasalamat. Maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatwidbagay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya maraming bagay. Kaya ko lang naman tinatawag si kapatid na Arnie, ano? Siya na lang ang natitirang kasama ko sa panahon ni kapatid na Perez eh. Patay na halos sila lahat, ano, kapatid na Arnie? Opo, patay na po. Marami na pong namatay doon sa mga kasama nating matatanda.
At awa po ng Diyos, salamat nga sa Diyos, ako'y binigyan pa ng pagkakataong makapanatiling buhay hanggang ngayon. Siguro, ang talagang akin pong papapel na gagampanan para sa kahit sa napakaliit na parang ito ay magkaroon ng bahagi sa gawain inyong ginagawa. Ito na may alam kong walang kakwenta-kwentang bahagi dahil ito po, kung ikukumpara doon sa inyong napakalaking ginagawa ay walang kakwenta-kwenta. Kung natatandaan nyo po, Brother Eli, nung tayo nag-uusap nung sa palit, sabi ko sa inyo, sa paanong paraan kaya ako makakatulong pa sa inyo? Dahil sa lahat na, ay kumpleto naman kayo ng mga kasama, mga katulong. Sa nakita ko po ngayon, ganitong paraan lang siguro ang aking magagawa. Kung meron po kayong gustong itanong, ay magkaroon ako ng tsansa at pagkakataon sa maliit na paraan, yung natatandaan ko ay masabi ko po sa kapatiran. Alam niyo po mga kapatid, napakarami pong mga aral na itinuro at natutuhan kami kay kapatid na Perez na alam ko ngayon at naunahan ko ngayon ay maling-mali. Noong panahon po ni kapatid na Perez, ay gaya lang halimbawa niya ipinaliliwanag sa ating paksa ngayon tungkol do sa maiksing panahon. Maikling panahon nalalabi kay Satanas. Alam nyo, noong panahon ni Gobernador Perez, ganito po ang paliwanag sa amin. At ito, natatandaan ni Brother Eli siguro. Noong panahon po ni Gobernador Perez, yung paghahagis kay Satanas dito sa lupa, naganap do yan doon sa halaman ng Eden. Kaya nga daw si Satanas ay tinukso si Eva at nagkaroon ng pagkakataong sumama ang tao. Dahil si Eva naman, nung matukso, siya naman ang tumukso at humikayat kay Adan para magkasala. Pero mali pala yon. Hindi pala gano'n, kundi yung palang paghahagis kay Satanas, yung pala ay gagawin bago gawin yung 1,000 taon. Sapagkat doon sa paghahagis kay Satanas, kasunod na po nun yung paghahari ng mga banal, ng mga lingkod ng ating Panginoon Kristo sa loob ng 1,000 taon. At kaya pala galit na galit si Satanas, dahil po sa puntong alam niya na makukulong siya sa loob ng 1,000 taon. At doon sa panahon ng nakakulong siya, ay wala nga siyang magagawa. At kung dumating man ang panahon pawawalan siya, ay talagang kaunting panahon na lang ang nalalabi para siya makakilos o makagalaw. Kaya napakarami pong bagay mga kapatid na natutuhan na kami kay kapatid na Perez na ngayon ay naintindihan ko po na yung lahat ng yon ay puro hindi ayon sa Biblia. Hindi po ayon sa banal na kasulatan. At ni minsan, hindi rin po itinuro ni kapatid na Perez sa amin yung tungkol doon sa sinasabi sa yung ang Diyos ay tumanggap ng kaloob. Noong panahon ni na Perez, tahimik po si na Perez pagka meron pong mga nagpapaliwanag na pati yung mga masasamang tao, yung mga magnanakaw, yung mga magdaraya ay nagbibigay ng kaloob, ng abuloy, sapagkat hindi po naintindihan at hindi nasasakop ng pagkaunawa ni na Perez na yung pala'y maling translasyon lang ng Biblia. Na sa bagay, hindi naman po natin pwede sa si Gobernador Perez kasi si Gobernador Perez po ay hindi naman siya nag-aaral na iba't ibang salin ng Biblia. Manapa ang katwiran na Perez ganito, kung mali ang kanyang paliwanag, ang kanyang pagkaunawa, ang dapat sisihin ay yung Biblia. Dahil sa nagbabate lang siya kung ano yung sinasabi ng Biblia na kanyang binabasa. Ganun po ang paliwanag ni Perez nung araw. Kaya maraming bagay po na talagang kakaiba at napatutunayan ko po na mali sa panahon na itinuturo ni kapatid na Perez. Kaya ako po ay tanggap ko po ngayon na hindi ako pwedeng manatili doon sa itinuro ni kapatid na Perez. Sapagkat kung ako po ay mananatili kung ano itinuro ni kapatid na Perez, makatutulad po ako doon sa mga kasama namin dati sa Suhay na hanggang ngayon naninigarilyo. Hanggang ngayon ay umiinom. Hanggang ngayon si Maximino Nieto hindi po nagpupulong, walang programa na ginagawa kundi yung pasarili sapagkat si Maximino Nieto po ang libangan ay yung paglalaro ng golf. Alam nyo mga kapatid, ay si Brother Eli po, si Brother Daniel, iba po ang kanilang interest. Ang interest po nila ay yung pagpapalaganap ng katotohanan
para maganap yung salita ng Diyos na ang ibig ng Diyos, ang layo ng Diyos ay lahat ng tao, kumbaga maaari, ay maligtas. Pero sa pangasiwa po ni Maximino, hindi ganon. At hanggang ngayon, hindi na pinairal niya kasi ang Diyos daw ang may problema kung halimbawa kung paano pararatingin yung katotohanan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi ang katwiran po namin noon, na yun ay minana namin sa turo ni na Perez, ganito. Ang pagpapalitaw ng katwiran sa iba't ibang bansa, gaya do po ng pagpapatubo ng punong kahoy o ng halaman. Kaya sa bawat bansa, may iba't ibang punong kahoy na pinatutubo ang Diyos. Ang Diyos daw ang nagpapatubo. Ganon din ang katwiran. Pasisibulin ng Diyos ang kanyang katwiran sa mga bansa. Ang Diyos ang bahalang magpasibol. Kaya meron po kami paniniwala noon at pagkaunawa na meron ding posibleng totoo sa ibang bansa na pinasibol ng Diyos. Hindi po namin alam. Kaya kung halimbawa, meron pong pasisibulin, problema na naman po ng Diyos kung paano pasisibulin ng katwiran sa ibang bansa. Halimbawa, gaya dyan sa Brazil, gaya dyan sa Amerika, gaya dito sa Amerika, gaya sa iba't ibang panig ng mundo. Diyos na raw may problema nun. Hindi na raw natin problema, pero hindi po ganun pala. Sa naunawa nating katwiran ngayon, maliwanag po na ayon sa katwirang nakasulat sa loob ng Biblia, ay yung kinakasangkapan ng Diyos na mangangaral na siyang kanyang bibigyan ng unawa, susubaybayan ng kanyang espiritu, yun po ang magtataguyod ng gawain at ang ayon sa hula, mula po sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon ay magiging dakila ang pangalan ng Diyos. At sinabi rin ng ating Panginoon Kristo na ang katotohanan na ipangangaral at sabi niya ipangaral ninyo ang ebanghelyo, ang aral na ito sa lahat ng bansa at ako'y lagi sa inyo. At maging tungkol kay Timoteo, na si Timoteo po ay, yan pala kahit namatay na, siya pa rin ay magpapatuloy ng pagtuturo ng aral ng ebanghelyo. Sa panahon po ni na Perez, hindi gano'n ang paliwanag. Meron daw ibang Timoteo na magpapatuloy. Pero hindi po gano'n. Kundi naintindihan natin ngayon na si Timoteo, kung paano kanya iningatan yung salita ng Diyos, ang ebanghelyo sa panahon siya nabubuhay, at ito'y pinagtapatan niya, hanggang doon sa pagkabuhay na maguli, hanggang sa buhay na walang na muli, ay magkakaroon siya ng pagkakataong yun ay ituro. Yun ay kanyang ipaliwanag sapagkat makakasama siya doon sa maghahari at magtuturo ng ebanghelyo sa mga tao. Sapagkat noong panahon ni na Perez po, maipaliwanag ko lang, mga kapatid. Noong panahon ni na Perez, pag hindi ka nakasama sa loob ng 1,000 taon na nabuhay, ay wala ka nang kapag-asa. Tapos na ang kapalaran mo. At yung pong lahat ng hindi nakasama sa unang pagkabuhay ng mugli ng mga patay sa loob ng 1,000 taon, sigurado din sa paghatol. At wala na nung gaya ng ating naunawaan ngayon na ipinakikilala sa atin ni Brad Elliot, ni Brad Daniel, na yan na may batay sa kasulatan, na ngayon lang natin naintindihan at naunawaan, at ako man po, ngayon ko lang din naintindihan at naunawaan, na doon pala sa loob ng 1,000 taon, meron pa rin tayong mga pangangaral na gagawin, pagtuturo, pagmimisyon, kung tayo po yung magiging mapalad na makasama doon sa makakalakip sa pagkabuhay na mag-uli, sa unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay sa loob ng 1,000 taon. At yung pong mga hindi nakasama sa loob ng 1,000 taon, meron pa rin may mga pag-asa doon na maging dapat. Sapagkat yung makapakinig ng aral, yung makapakinig ng katwirang ating ituturo at sumampalataya, sila po ay magkakaroon ng pagkakataon para maging dapat o magmana ng buhay na walang hanggan. Napakaraming problema po yung itinuturo ni na Perez kung ating pag-aaral at ikukumpara sa diwa ng Biblia. Kaya kung ako po, ang magiging prinsipyo ko, kagaya ng prinsipyo ng mga kasama ko ngayon. Sabi ka ni na Perez manatili na lang tayo sa itinuro natin. Kaya ako po, mananatili din. Halimbawa, doon sa itinuro ni na Perez,
Kaistupiduhan po yon. Magiging wala po akong paggalang sa salita ng Diyos kung gano'n. Bakit po? Sapagkat ito po nagdudumilat ang katwiran sa loob ng Biblia. Ipinakikilala sa atin. Ako po, nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan ako ng pagkakataon na makasama sa pagkaunawang ito. Sa kabila ng katotohanan, ako po ay inaamin ko po, marami po akong pagkukulang. Marami po akong mga kasalanang nagagawa. Subalit, inibig ng Diyos na dito po ay maugnay ako at magkaroon ako ng pagkakataong makilala ko pa ang katwirang itinuturo at ipinaunawa ng Diyos kay Brother Eli at kay Brother Daniel. Salamat po sa Diyos. Napakaraming bagay po na talagang dahilan para ako po hindi na manatili doon sa katwirang kung ano po yung itinuro ni Mr. Perez, siya na lang na aking panatilihan. Hindi po ako manatili, hindi na po ako ganon, Brother Eli. At yung narinig ko sa inyo noon, na sinabi niyo sa akin na, yan si Brother Army, makaperes yan. Hindi po ganon, Brother Eli. Inaamin ko nung una, ang pagkakilala ko kay Mr. Perez ay talagang sugo ng Diyos at bilang sugo ng Diyos. Sabagay hanggang ngayon, kinasangkapan din po siya ng Diyos ang aking paniniwala. Pero, yung pananatili po sa bagay na kanyang itinuro, hindi po ganon. Iba na po ngayon, Brother Eli. Salamat po sa Diyos at kay kinasangkapan para ito po ay maging kalagayan ko ngayon. Sana po sa kalooban ng Diyos ay makapanatili ako at ang aking sambahayan sa bagay na ito na inyong ipinakilala at itinuro sa aming lahat. Salamat po sa Diyos, Brother Eli, sa bagay na ito. Salamat sa Diyos, kapatid namin. Sana Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay yung tanong na kung mabibilanggo si Satanas ay kasama rin bang mabibilanggo ang mga demonyo na sumasapi sa mga tao? At kung kasama sila ay magiging mababait na ba ang mga tao? Walang diretsang sinasabi ang Biblia na makakasama ang mga espiritu ng mga demonyo sa bilangguan. Pero sa pagkabilanggo ni Satanas, ay kasama ring mawawalan ng kapangyarihan ng mga demonyo dahil nakakulong na ang kanilang pinuno, dahil ang kapangyarihan ng mga demonyo ay nakay Satanas. Ang kasunod na tanong ay kung magiging mabait na ba ang mga tao? Sa 1,000 years ay may mga susunod dahil sa matuwid na pamamahala. Pero may ilan na susunod lamang dahil wala silang choice sa mga kautosang napaiiralin sa 1,000 years. Kaya nga nang makalaya na si Satanas, doon natin nalaman ng mga puso ng tao. Sila ay madaling nadaya ni Satanas at sumama sa kanya. Kaya hindi lahat ng tao sa 1,000 years ay magiging mababait. Ang pagsunod nila ay hindi tapat, kundi wala silang choice. At tungkol naman sa babae na nanganak ng isang lalaki, hindi iyan iglesia. Sa Revelation 12, ang babae ay kumakatawan sa Israel o bayan ng Diyos, gaya ng madalas na paglalarawan sa lumang tipan na ang Jerusalem ay parang isang ina. Ang kanyang pagdadaramdam sa panganganak ay sumasagisag sa paghihirap at pagsubok na dinaanan ng bayan ng Diyos bago maisakatuparan ang kanyang layunin. At yan ay sa malaking kapighatian na mararanasan ng Israel. At ang lalaking sanggol na isinilang ay hindi iglesia, kundi isang grupo ng mga pinili. Ang kanilang bilang ay 144,000 mula sa 12 lipi ng Israel. Tinawag silang lalaki dahil sila ay itinalaga upang maghari at magtaglay ng autoridad, gaya ng pangakong paghahari gamit ang panghampas na bakal. Ang sanggol ay agad na inagaw patungo sa Diyos at sa kanyang luklukan, na nangangahulugan ang grupong ito ay iniangat sa makalangit na proteksyon at kapangyarihan upang mailigtas mula sa dragon na si Satanas. Sila ang natatakan na 144,000, iniluwal at sa huli ay naghaharing kasama ni Kristo. Kaya sila ang lalaking sanggol na ipinanganak ng babae sa Revelation 12. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.